impyerno ay walang katapusang parusa. So, marami na mga teksto kanina natin nabanggit, pero atin pa rin linawin ng mabuti, no? Okay. Now, so ating linawin pa, no? Dagdagan natin o basahin natin ang mga tumpak na teksto sa Bible na ang impyerno ay walang katapusan na parusa. Okay. At basahin mga kapatid, ang San Mateo 25:46. Ito ang sinabi. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Kaparusahang walang hanggan. Ngunit, ang mga matuwid ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ating pipilian mga kapatid. Saan ba tayo? Sa kaparusahan na walang hanggan, na ang dahilan ay ang mga ginawa natin mga masama, o sa buhay na walang hanggan, na ang basihan ay yung paggawa natin ng kabutihan. Saan tayo pumili? Siyempre, doon sa buhay na walang hanggan. Pero lahat ng tao ay gusto ng buhay na walang hanggan. Ngunit, ang kanyang mga ginawa ay yung mga gawain na papunta sa impyerno. So, awkward. Hindi nagka-connect. Kung tanungin natin ang tao, saan ka gusto mapunta tuwing tayo ay mamatay na? Sa impyerno o sa langit? Ang lahat ay magsasabi sa langit. Bakit? Buhay wala hanggan. Pero kung tingnan natin ang kanilang pamumuhay, ang ginawa nila, yung mga bagay na maaaring magdala natin sa impyerno. So, awkward. Hindi tugma. Gusto natin makapasok sa karya ng langit, pero ang ating mga kinaiya, ang ating mga ginawa ay hindi sa ngayon. O hindi yung matayan na makakapasok tayo sa karya ng langit. So, kung nais tayo makapasok sa karya ng langit, gumawa tayo ng kabutihan kasi yan ang batayan upang tayo ay makakapasok sa langit. Yan mga kapatid. So, by thinking always sa ating pagpasok sa kanya ng Diyos, maalis natin ang ating buhay sa paggawa ng mga kabutihan. At namiwan dyan mga kapatid, magsamba tuwing linggo. Yan wala ng iba. At mahalin ang ating kapwa tulad sa ating pagmamahal sa ating sarili. Yan ang dalawang utos. Yan ang pinanggalingan sa 10 utos at sa lahat ng mga sinulat ng mga propeta at sa panahon ni Moses mga kapatid. Yan ang pinanggalingan. Ang dalawang utos. Mahalin mo ang Diyos lalo na sa iyong sarili or higit sa lahat, at mahalin mo rin ang iyong kapwa tulad sa iyong pagmamahal sa iyong sarili. Atin basahin mga kapatid. So magawa natin yan, sure na tayo sa karya ng Diyos. At kung sure na tayo sa karya ng Diyos, makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Palagi natin isipin yan, mga kapatid. Akin basahin ang San Mateo 22:37. Ito ang dalawang utos na pinanggalingan sa lahat ng mga sinulat sa Old Testament. Ito, San Mateo 22:37 hanggang 39. Si Jesus dito ba? Higumaa ang Ginoo nga imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, at sa tibuok mong una-una. Mahalin mo ang Diyos sa mahalin mo ang Panginoon na iyong Diyos sa buong mong puso, sa buong kaluluwa, at sa buong kaisipan. Kini ang labing dako o ang labing importanteng sugo. Ito ang pinakamalaki at pinaka-importanteng sugo. Ang ikalawa na labing importanteng sugo, sama sa una, ang ikalawa na mga pinakamalaking utos tulad ng una, mahalin mo ang iyong kapwa-tao tulad ng iyong pagmamahal sa inyong sarili. Nagmula nitong dalawa na mga kautusan ang buong utos ni Moses at buong balao ni Moses at ang mga
itinuturo ng mga propeta. At mga kapatid, ang pagmamahal ng Diyos ay maipakita natin sa pagsimba natin tuwing linggo. At ang pagmamahal natin sa ating kapwa tulad sa ating pagmamahal sa ating sarili ay maipakita natin sa ating pagtulong sa kanila, lalo na yung nangangailangan ng tulong, tulad ng walang pagkain. Yan mga kapatid ang gusto ng Diyos. Tumulong sa mga mahihirap, lalo na yung mga walang kinakain. Yan ang basihan upang tayo makapasok sa kaharian ng Diyos na ipinahayag na ng ating Panginoon Hesus sa pamagitan ng pagdala sa mga taong may awa sa kanilang kapwa na hindi nila alam na ito ang dahilan bakit sila nakakapasok sa kaharian ng Diyos. At ito sa inyo mga kapatid, sa Matthew 25 sa 40. Unya ang hari nito ba kanila, sultihan ko kamo nasa matang higayon na maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos ning ako mga igsoon gihimo ninyo kini alang kanako. Kasi nagtanong sila, bakit sila nakakapasok sa kaharian ng Diyos? At tinatras ang sa Teoso. Kano sa mga kami makakita kanimo o dumuluong o bidawa kami kanimo sa among balay o hubo o gibisihan ka namo. Kano sa mga kami makakita kanimo nga namasakito o gibilanggo o giduwa ka namo. Unya ang hari mo tumara at upang iatras ng yung pinakain. Unya mo tumara niya ang mga tanong. Ginoo, kano sa mga kami nakakita kanimo nga gigutom o gipakaon ka namo o giuhaw o gipainom. Anong sinabi natin Panginoon sa 45 sa 40? Unya ang hari mo tumara, sultihan mo kamo sa matang higayon na maghimo kamo diili alang sa usa sa labing ubos diili ako mga igsoon gihimo ninyo kini alang kanako. So, upang hindi tayo malaglag sa impyerno, kailangan natin sundin ang mga utos ng ating Panginoong Diyos na mahalin ang Diyos higit sa lahat at mahalin ang ating kapwa. Akibalikan, ang pagmamahal ng Diyos ay ating ipakita yan sa pamagitan ng ating pagsamba tuwing linggo. At ang pagmamahal sa ating kapwa ay ating yan ipakita sa pagitan ng pagtulong natin sa mga mahirap tulad ng mga nitibo, walang pagkain, mga badyaw, tulad nila. Kasi sinabi ng Panginoon Hesus na sila ay kanyang kinilala bilang kapatid. So yan, no? So iwasan natin ang gumawa ng masama upang hindi tayo maitaboy sa impyerno. Now, ito ba? Ng impyerno ay walang katapusang kaparusahan. Mababasa din natin yan sa Ebanghelyo na isinulat ni San Marcos sa chapter 9 verse 43. Ito ang sinabi, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Malinaw. Na ang impyerno ay walang katapusan kasi ang apoy doon ay ay hindi mamamatay. Pero anong turo sa mga sikta na itinayo na ng tao na matawag natin na piki tulad ng saksi ni Juba at Sabalista? Nabasa ko yan sa kanilang mga itinuturo. Ang Sabalista ay nagsasabi na ang mga kaluluwa sa impyerno ay mauhay mawawala na doon. Hindi habang buhay na magdurusa kasi mawawala sila. Saan ba yan sa Biblia? Saksi ni Juba, lalo na, walang impyerno kasi ang impyerno ay ang sininteryo. Ako'y natatawa mga kapatid noon sa plaza namin, hindi pa daw sa video. Mayroon sila mga kinilala nila mga bagiitan na dimitin nila dalawa, mga matatanda na yon noong una, no? Kasi ako'y naging Catholic Independent since 1994 doon sa plaza, no? Mga matanda na aking mga katunggali. Now, ang saksi ni Juba nagsasabi na ang impyerno ay ang libingan. Kaya tinanong ko siya, kung ang libingan ng impyerno, ibig sabihin, lahat kayong mga saksi ay mapunta sa impyerno. Kasi tuwing kayo mamamatay, ay
sa sementeryo. Nanatawa ang mga tao, mga kapatid, no? Kaya, mali-mali. Imagine, ang sementeryo, ang impyerno. Ngunit ang lahat na namamatay ay ililibing sa sementeryo. So kung totoo na impyerno ang sementeryo, di lahat ng tao ay ma-impyerno. Nakakatawa, no? So, yan ang tinuturo ng mga salista at saksi ni Jehovah na ang sasaksi ni Jehovah, ang buhay, ang kaluluwa. Tayo mga buhay ay siyang kaluluwa. Mayroon naman sila batayan, pero sa King James Version at hindi nila masyadong naintindihan. Ang mga salista nagturo din na mayroong impyerno, totoo mayroong impyerno, ngunit ang mga kaluluwa doon ay magdusa lang ng maikling panahon. Hindi, walang hangganan kasi sabi nila, mawawala ang kaluluwa para ma-erase. Yan ang salista, which is wrong. At dahil sila ay peke, yan ang kanila na tinuturo. Kasi peke, no? Paano makaturo ng tama ang peke? 35, okay, binasa ko na kanina, no? Ito ang sinabi. The teaching of the Catholic Church affirms the existence of hell and eternity. Immediately after death, the souls of those who die in the state of mortal sin descend into hell. Bumaba, no? Sa impyerno. When they suffer the punishments of hell, eternal fire. The chief punishment of hell is eternal separation from God in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created and for which he longs. Now, basahin mga kapatid, no? At basahin sa hindi alis na CCC, no? I'm sorry. About hell. So, hell. Ako pang mabasa natin ang 10:33 hanggang 10:34. Kasi 10:35 ay nabasa ko na, no? Ito ang sinabi sa 10:33. We cannot be united with God unless we freely choose to love Him. But we cannot love God if we sin gravely against Him. Yes. Against our neighbor or against ourselves. He who does not love remains in death. He who does not love remains in death. Anyone who hates his brother is a murderer. Napakalinaw, no? And you know that no murderer has eternal life abiding in him. So, walang eternal life yung mga gumagawa ng masama. Our Lord warns us that we shall be separated from Him if we fail to meet the serious needs of the poor. Malinaw, no? Ito ang sisisihan. Our Lord warns us that we shall be separated from Him. Na tayo mahiwalay sa Kanya if we fail to meet the serious needs. No, malinaw yung binasa ko kanina, no? Na kung hindi tayo magtulong sa mga nangangailangan. If we fail to meet the serious needs of the poor and the little ones who are His brethren, lalo na sa mga kapatid, no? To die in mortal sin without repenting and accepting God's merciful love means remaining separated from Him forever by own free choice. So, kanyang sarili, no? Na desisyon ng isang tao. That is why mayroon tayong kasabihan, mga kapatid, na tayo lang ang makakaligtas sa ating sarili. Mayroong sabihan yan. But hindi yan ibig sabihin na tayo ang tagapagligtas, hindi. Ang sinasabing tayo lang ang makakaligtas sa ating sarili dahil mayroon tayong free will na gumawa sa mabuti at sa masama. Kung desisyon natin na gawin ang masama, din parang tayo ang gusto ma-impyerno or tayo ay ang nais natin ay ma-impyerno kasi free will, no? This state of definitive self-exclusion from communion with God and the blessing is called hell. So yan, so 10:34. Ito ay patungkol sa mga kaling refuse na ma-convert, no? Jesus opened space of Gehenna or of the unquenchable fire. So, Gehenna, no? Unquenchable fires. Reserved for those who to the end of their lives refuse to believe
man be converted. So, ito rin ang dangatan sa mga tao na ayaw maniwala sa simbahan, na hindi, ayaw na nila maging Christian. Napangaralan na sila, yan ang ibig sabihin nito mga kapatid, pagka malito tayo. Yung napangaralan na, ngunit hindi tumanggap sa Christian religion, at yung nasabihan na ang Catholic Church ay ang tunay na Iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, ngunit ito ay kanyang tanggihan or rebels it, wala na siyang, hindi siya maliligtas. Where both soul and body can be lost. Refuse to believe and be converted. Where both soul and body can be lost. So, mawala sa kanya, no? Ang kanyang kaluluwa, and even his body, because mapunta yan sa impyerno, pati ang katawan, kasi sa general judgment, okay, basahin mo na, kung maintindihan natin yung sinasabi, well, both soul and body can be lost. Kasi sa general judgment, mga kapatid, ang ating kaluluwa ay bumalik sa ating katawan. At kung ang kaluluwa ay nasa langit na, bumalik siya sa ating katawan at bumalik sa langit na mayroon ng katawan. At kung kaluluwa na sa impyerno ay bumalik sa kanyang katawan at bumalik sa impyerno na mayroon ng katawan. At ang purgatorio ay wala na sa general judgment. Ibig sabihin, ang lahat ng nasa purgatorio ay sa langit na punta. Yan ang teaching natin. No? Meron tayong mababasa sa sisisi kasi natin pero ang dami natin sa papel para ma-list pata. No? Now, mayroon ang purgatorio naman ang isusunod kong topic. Now, sa Lucas 5:28-19, ito ang sinabi. Ayaw ka mo kay ulong, dingini, kay wabot ang panahon na makadungog sa iyang tingog ang tanang mga patay na anak sa mga lugnanan o manggula sila sa ilang lubong kanto maayo minuhatan, mabanaw o maguhi pag-ingog mabuhay muli or mabanaw o maguhi. Ang ibig sabihin niya, bumalik siya sa kanyang katawan at bumalik sa kanyang Diyos, kasi ang kanyang Diyos ay ang buhay or ang ating buhay. Now, o kantong daotan binuhatan, mabanhaw ang pagsilutan. So yung mga nasa impyerno, bumalik sa kanyang katawan at babalik sa impyerno, pati na ang kanyang katawan. Yan mga kapatid. Now, so dito sa 4, no? So yung sinasabi ni bro, thank you very much bro, no? Na ang impyerno ay ginawa ng Diyos dahil mayroong mga tao na ang desisyon nila ay lihis sa katotohanan, na sumuwa yung may kontra sa or hindi sangayon sa itinayon sa inuutos ng Diyos or misubak, no? Nilabag nila ang kautosan ng Diyos. Yan ang dahilan bakit mayroong impyerno. Yan mga kapatid. So, actually balikan, mayroong impyerno dahil mayroong mga tao na ang kanilang desisyon ay mali. Napasaya natin mga kapatid, ha? Na tayo ay bakit ipinayag na ba ng Diyos na mayroong ang tao ay mayroong free will? O ginagalang ba sa Diyos ang kanyang desisyon? Atin basahin mga kapatid ang Deuteronomio 30:19. Ngunit, mayroon tayong free will, pero tinuturuan tayo ng Diyos ano ang ating gawin. So, itinuturo ng Diyos ang kabutihan upang ito ay ating sundin. Ito ang ating sundin. Ngunit, kung hindi tayo sumusunod sa itinayo ng Diyos at sinasabi na utos ng Diyos, hindi tayo niya pwersahin, pero malagay tayo sa impyerno. Ito ang sinabi, Deuteronomio 30:19. Bakit mayroong free will? Giwo kong saksi karon ang langit o ang yuta nga kamo gipapili ko sa kinabuhi o kamatayon. Kinabuhi o kamatayon, langit o impyerno. Kasi yan ang Old Testament mga kapatid, akibalikan ang pagsasabi ng Old Testament ay ang prefigure of the New Testament. Ang New Testament is the fulfillment of the Old Testament. Kaya, ipinahayag na dito na
ito ay nililinaw sa New Testament na ang ibig sabihin dito na ipapili ko kapos kinamoy kamatayon, ang kinamoy na pahayag sa langit, ang kamatayon na pahayag sa impyerno. Kasi ang impyerno ay ang ikalawang kamatayon na ipinahayag sa pahayag 20:14. Ito sinabi at ituloy. Gimo kung saksi karon ang langit o ang yuta ang akabog ipapili ko sa kinabuhi o kamatayon, sa panalangin o katalagman. So malinaw. Busa pilian ninyo ang kinabuhi aron kamo o ang inyong makaliwatan bulungtan. So ito ang batayan bakit tayong mga tao ay mayroong freedom or free will. Kasi hindi tayo robot, tao tayo. Binigyan tayo ng Diyos na mag-desisyon para sa atin. Pero itinuturo niya na ang kabutihan ang gawin ninyo kasi dahil dyan makakapasok kayo sa kitarian kung ganyan na ating pagsasabi. At itinuturo ng Diyos na huwag kayong gagawa ng masama kasi sa impirno lang ang kalalagyan ninyo. Yan o kapatid. So malinaw ang batayan bakit mayroong free will. Now, okay. Karugtong ba ito sa ang impyerno ba ay walang katapusan? Okay. Mababasa natin sa Mateo 13:42. Or walang katapusan at napakahirap ang ating makamtan kung tayo o maranasan kung tayo malagay sa impyerno. Ito ang sinasabi sa San Mateo 13:42. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagang bulab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. So magkagot na bakit magkagot ang mga ngipin na sa impyerno mga kaluluwa naman? Kasi binasa natin kanina na sa general judgment ang lahat ng mga kaluluwa na sa impyerno at sa langit ay babalik na sa babalik sa kanilang katawan. Yan mga kapatid. At saka yung nasa sa purgatorio. Ngunit ang nasa purgatorio ay hindi na bumalik sa purgatorio kasi sa general judgment langit na o dalawa na lang ang aking mga lalagyan. Ibig sabihin, ang nasa purgatorio, ang ibalikan ay hindi ay magpunta na sa langit. Yan ang teaching sa Siban. Na ang lahat na nasa purgatorio tuwing general judgment o katapusan ko ay mapunta na sa langit. Yan mga kapatid. So, ang sinasabi sa Deuteronomio 30:19 na kamatayan ay yung impyerno kasi ang impyerno ay ang ikalawang kamatayan. Ito. Pahayag 20:14. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig na mamatay. Ang lawa ng apoy ay ang ikalawang kamatayan. So yan ang ibig sabihin na piliin ninyo ang buhay at itakwil ang kamatayan kasi impyerno yan. O binigyan ko kayo ng karapatan o iginagalang ko ang inyong desisyon na pumili sa buhay ba o kamatayan. Ang kamatayan ay nangangahulugan sa impyerno. Now, pahayag 21:8, ito rin ang sinabi, no? Na ang impyerno ay ang pangalawang kamatayan. Subalit para naman sa mga luwag, mga taksil, mga gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamatay tao, mga nakikiapin, mga mangkukulang, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila sa lawa na nangililiyan ng apoy at asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. So, malinaw, no? So, malinaw na ang impyerno ay ang ikalawang kamatayan. So ito ang aking basahin mga kapatid, no? Ito ang naisip ko kanina, no? Now, dito mga kapatid sa pahayag 20:15, ang mga taong itatapon sa lawa ng apoy o sa impyerno ay yung mga tao na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ating basahin mga kapatid ang pahayag 20:15. Ito ang sinabi. So mayroong mga tao na nag-exist dito sa lupa o isinilang o naging tao dito sa lupa na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kawawa, no?
Sino sila? Yung mga tao na hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Number one, yung mga hindi nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon Diyos. Atin sa mga kapatid ang 15. Kaya, ang tanan kan sa ngalan, wala maisulat sa libro sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So, maraming tao na nalagay o nailagay sa impyerno dahil wala silang pangalan sa kaharian ng Diyos. At sino yung mga tao iyon? Number 199%, ang mga tao na hindi nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. Yan mga kapatid. Pero hindi lahat ng hindi nabautismuhan ay hindi makapasok sa langit. Hindi lahat. Kasi mayroon naman mga inosente. Itinuturo nga ng simbahan na yung mga inosente hindi na pangaralan at tungkol sa relihiyong Kristiyano o hindi naturuan ng Katoliko ay ang tunay na iglesia, ngunit namumuhay ng mabuti ayon sa kanila paniniwala na mayroong lumikha sa mundo. Bali pa rin sila makakapasok sa kalian ng langit. Yan mga kapatid. Pero yung mga taong napakaralan na ngunit itinakwil nila ng simbang Katoliko ang tunay na iglesia, sila ang ibig sabihin dito sa Bahaya 20:15 na ang lahat ng mga pangalan na hindi na isulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa linaw ng kalayo. Kaya mga kapatid, tayo mga Catholic Filipiner, magsumikap tayo upang mapaliwanagan at o mabigyang liwanag ang mga tao na umusik sa simbahan. Baka malibalipat sila sa simbahan at sila ay maging membro na sa simbahan o may sulat ng kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kasi kung ka na sa 14 sa 15, ang tanan kan sa ngalan wala mahisulat sa libro sa kinabuhi, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. So, kailangan tayo may sulat. Kailangan natin pangalan na isulat sa aklat ng buhay. At paano? Magpabautismo sa tunay na iglesia. Ito pa, no? Mayroon pang ang ating kapatid, no? Ang impyerno wala magpasabot nga napildi ang gugma sa Diyos. Ay yes, sa tinuod lang kini nang pakita sa pagrespeto sa Diyos sa atong desisyon. Kung pugson sa Diyos ang tanan nga moadto sa langit bisan kadtong nagdumot kanina, mawalan ng bili ang atong kagawasan. Yes, tama bro, no? Na wala akong pasabot na napildi ang gugma sa Diyos. Wala. Ang iyang kalat mo'y napildi. Kaya ang iyang desisyon sa iyo man. Sa teolohiya sa simbahan, kini nga mga ulagway, kalayo, asopre, ulol, mahimong simboliko sa usa ka mas laong nga kasakit. Yes, kaya kung ululon ka, sakit man na. Pero, okay, ato na research ko, no? Kanay mo ang kuhaan, no? Kalayo, sobre, ulol, may mong simboliko sa usa ka mas. Yes, maling simbolo yan, pero ang sinasabi ng aklat ay totoo, no? Ang pain or loss o ang kasakit sa pagkaanggo nga wala na limo ang Diyos. So, ang tumulan sa tanang kalipay. So, sa ato isis, no? Para hindi tayo magkakontradict, no? Isis natin na or dito sa banal na kasulatan, sinasabi na noon sa impyerno ay punuron, ano kayo sa Tagalog, no? Kasi mayroon naman katawan o panusa yan. So, kung simbolikal yan, ako natin simbolikal sa dito na ipinayag sa lupa. Pero sa totoo, mayroon sa actual sa impyerno, mayroon totoo na ang katawan doon ay oo rin.
Kasi sinasabi yan sa aklat, sa banal na kasulatan, no? Itong basahin. Bakit? Kasi sa atin sa general judgment, babalik na ang kaluluwa na doon sa impyerno ay babalik sa kanyang katawan. Babalik sa impyerno, katawan at kaluluwa na. At ito sa Marcos 9:47-48. Lord. Na doon sa impyerno, sinasabi sa banal na kasulatan na may oo din. Ano ba yun? Ano ba ito ba yung oloron in Tagalog. So, ating basahin dito mga kapatid sa Marcos na ang kaluluwa or ang katawan, doon sa impyerno, ang may lagay doon after general judgment ay oloron o oore na ang kanyang katawan. So, basahin natin mga kapatid ang sa Marcos 9:47 hanggang 48. Ito ang sinabi. 47 hanggang 48. Okay. Ug kon ang usa mo kamat 48. Okay ha? Dito bro, ha? Sugdan ko aking simulan sa 47 hanggang sa 48. Ug kon ang usa mo kamata magkapahimula kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa nga musunod ka sa ginharian sa Dios na usanay mata kaysa sangkap kang mata apan itambong ka sa impyerno. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod o dili mapalong ang kalayo. So, pwede sasabihin natin kung dito tayo sa lupa na ito ay ang ulo na symbolize sa kasakitan. Ngunit, malinaw na sinasabi dito na ang uod doon sa impyerno ay walang kamatayan. Pero bakit mangyari na yan, ang Diyos na ang may alam. Kung nais tayo makaalam kagad, bumiyahin na tayo sa ibang mundo, no? So, aking balikan na, dito dili mamatay ang ilang mga ulod. So, parang literal na may uod doon sa impyerno, pero hindi rin mamamatay tulad ng uod natin dito sa lupa. At yan ang pinakamasakit na parusa. Kung totoo ba yan, mali na magbiyahe ka sa ibang mundo. Pero kung malangit ka, hindi ka rin makakita, pero pwede ka magtanong, no? Kung mamatay kayo, tanungin natin sa Biblo. Yun. Tinuod ba itong nasulat yun na doon na iulod sa impyerno? Yan ang bawal na nato na. Dahil sa Biblo, siya man nagbantay dito sa puntahan sa akin. Siya may buhay, dili ka sa Ginoo. Dili ka dili punta kay ang listahan mo sa imong kinabuhi. Pitin bukan-bukan mo sa simbahan na ako'y Pangulo. So, di ka karyas. So, maring tama yung sinasabi mo na nag-symbolize lang. Ngunit, sinasabi rin dito na ang mga kanilang mga ulod dili mamatay. Kung totoo ba na mayroon, malaman natin yan tuwing tayo ay bumiyahe na poon, no? So, yan.